Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay. At puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob. Iyahain din sa kanya pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob din taglay nitong alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kaya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka
ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari. Sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Yung ating ebanghelyo, mga kapatid, sa araw na ito ay ang kasunod sa ebanghelyo kahapon kung saan ang ating Panginoon ay nagpakain ng maraming lalaking gutom. Wala pa nabilang ang mga babae at mga anak. Yun ay isang himala at sa ebanghelyo din natin ngayon, anong nangyari kay Jesus? Naglalakad sa dagat. Mga kapatid, sa pag-aaral po natin ng mga ebanghelyo, may dalawang gawain ang ating Panginoon na madalas niyang ginagawa. Una yung pumupunta siya sa bukid, sa bundok. Anong ginagawa niya doon? Siya ay magdasal. Kapag pupunta siya doon sa isang liblib na lugar, kagaya sa nabanggit sa ebanghelyo ngayon, siya ay nananalangin sa ating Panginoon Diyos. Madalas pong ginagawa niya yan. At madalas niyang inaanyayahan ang kanyang mga alagad. Hali kayo, manalangin tayo. Kahit gaano ka-busy ang ating Panginoon, laging may quality time, may oras para magkaroon ng katahimikan. At doon sa katahimikan, siya ay nanalangin at nagdadasal. Unang gawain na madalas nababanggit sa mga ebanghelyo. Pangalawa, ano po yon? Laging inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na tumawid sa kabila. Sa English, let us cross. Let us cross. Siyempre, kapag sinabi niya doon, wala sila sa bundok, kundi nasa ilog o nasa dagat. Kagaya sa himala ngayon. Pinaunan niya ang mga alagad para tumawid. Anong sinabi sa ebanghelyo? Habang tumatawid po sila, nawala si Jesus, nahirapan po sila dahil sa hangin at mga alon. Nung dumating si Jesus, lahat yon ay napawi, nawala.
Mga kapatid, maganda rin pag nilay-nilayan natin sa ating sarili. Kasi madalas po tayong inaanyayahan ng sitwasyon, ng mga pagkakataon na tayo'y tumawid. Huwag tayong manatili sa isang lugar, sa isang sitwasyon, sa isang kondisyon. Kundi, kung hindi man araw-araw yan, madalas, hinaharap natin yung mga paanyaya o hamon na kailangan nating tawirin. Pwede siyang tumawid tayo sa isang problema. Paano natin tawirin yan? Pwede tayong inanyayahang tawirin ang isang kahirapan. At sasabihin natin, wow, salamat, nakaraos din. Marami sa buhay natin, kung saan ka man, anumang sitwasyon mo ngayon, na ganun ang mga hamon sa ating buhay. At kita nyo, ito mga alagad, hirap na hirap na hirap. Kasi mahirap naman talagang tumawid eh. Kadalasan pa gusto natin dito na lang tayo, bahala na. Sasabihin natin mahirap man ito, pero eto na lang, sanay na ako dito, makakayanan ko ito. Pero ang ating ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya, isang hamon. Try to look at the other side of the sea. Kasi sa buhay natin, madalas ang nakikita natin, eto na. Pero talaga naman, di natin akalain na kapag tinawid natin yan, mas maganda pala. Mas marami palang pwedeng mangyari. Kaya ito na yung mga eksperyensya natin, karanasan natin sa buhay na hirap tayo eh. Ayaw nating iwanan ito eh. Ito na lang yung alam natin. Ito na yung kilala natin. Ayaw natin ng mga new experience. Samantalang, ang mga alagad, tumawid ka. Ito yung tinatawag na pananampalataya at tiwala. Leap of faith. Kasi, pag ayaw mong tumawid, ibig sabihin nun, wala kang tiwala. Wala kang kumpiyansa. Lack of confidence. At anong problema doon? It's a human problem. Pero from being a human problem, pwede siyang magiging spiritual problem. Nag-umpisa lahat ng human problem eh. Dahil sa isip natin, sa puso natin. Di natin akalain na mamaya sa katagalan, yung human problem na yon ay nagiging problem of the spirit, spiritual problem. Kaya kung ano man ang mga bagay o sitwasyon na kailangan natin tumawid, pakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoon, let us cross the sea. Baka mamaya mapagbigyan yung ating sarili ng chance, pagkakataon. Naku, magugulat tayo. Wow, ang sarap pala sa kabila ng ilog. Madalas kong iniisip sa sarili ko, brothers and sisters, yun bang gaganda ang buhay ko sa anumang mga bagay na ginagawa ko. Sarili ko lang gawa yon. Yan ang maprinsipyo sa buhay. Kasi gusto mo, may control ka sa sarili mo, gusto mo kung anong magagandang mangyayari, ikaw at ikaw lang ang dahilan sa tagumpay mo. Pero iba pala, realize mo, marami din mga ibang tao na naghihintay para bigyan ng pagkakataon para sila din ay umayos sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang magpaganda sa buhay mo. Pwedeng yung asawa mo, pwedeng yung magulang mo, pwedeng yung anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Ayan, lahat padala ng Panginoon yan. Sugo ng Panginoon yan. Kasi napakabait ng ating Panginoon. Hindi bastang dyan na lang. May ipapadala siyang mga sugo para lalo pang mapaayos ang pamumuhay mo.
Allow others to beautify your life. Never think na ikaw lang ang mag-beautify sa sarili mo. Kasi hanggang ano ka lang ba mag-beautify sa sarili mo. Pero pag ang mundo mo ay malawak, malaki, no? Maraming bastang darating na lang para i-beautify yung ating sarili. Sana po, hayaan natin ang Panginoon, gabayan tayo para tawirin kung ano man yung ilog, ano man yung mga lugar na kailangan nating lampasan. Yung aking last, yung isang kwento. Dalawang magkaibigan, nagkukwentuhan sila. Yung isa bulag, yung isa pilay. Habang nagkukwentuhan sila, nagkaroon sila ng problema kasi dumating sila doon sa isang tulay. Yung tulay, hindi pwedeng sabay-sabay tumawid sa tulay. Kailangang isa lang kasi makitid yung tulay eh. Kaya nag-usap sila. Yung dalawa, sabi ng bulag sa pilay, paano ito? Anong gagawin natin para matawid natin yung tulay na yon? Sabi ng bulag, ako, maganda yung aking paa, kaso wala akong mata kasi bulag ako. Ikaw naman may mata, pero yung paa mo, pilay-pilay ka. Halika, kakargahin kita. Kinarga yung pilay ng bulag, tapos dahan-dahan silang tumawid sa tulay. Aba, nagtutulungan. Kung wala ang Diyos, hindi natin matawid ang anumang problema. Basta't nandyan ang Panginoon, walang tulay, walang ilog, walang problema na hindi natin malalampasan. Amen. Magsitayo na ang lahat. Hilingin natin sa ating Ama sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Sabihin natin, Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw ng landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ama naming nasa langit, batid namin na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Samo namin manatili kami, tapat sa pag-ibig na bigay mo
sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Tumayo na ang lahat. Nalangin kay mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang karigtan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na mga anghel si awit ng papuri sa inuwalumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod na ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang makaloob na ito para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay
ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat din kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para dapat mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikad na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na sa Ebanghelyo ay naganyaya sa atin na tawirin anumang sitwasyon sa Kanyang tulong at awa. Mapalad tayong lahat na anyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kahit na kay hirap ng buhay, basta't pagsapit ng Pasko, maghahanda ako ng pandesal at ng lugaw para sa'yo, bunso. At kahit na walang aginaldong nakuha, basta't iyakap kita sa iyong mga mata, aking nakikitang may pag-asa pa. Kaya anak, tayo may nasasabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Dahil ang Pasko'y nasa ating puso, wala naman ang Pasko sa Hamot, Quezon de Bola o kay Santa Claus. Ang diwa ng Pasko ay sasanggol na sinilang sa sabsaban, katulad mo, anak. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pagpalagian sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. The Lord is come, let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs employ. Rock hills and floods, what hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy.